And hello, good morning. Naririnig niyo ako? Okay, so informal online discussion na muna. Okay, wala na munang masyadong introduction so that we can finish the discussion. Okay, so you just have to listen. Okay, so you can butt in if ever nagcha-choppy or nawawala yung signal ko para maulit ko yung pag-discuss. Pero tuloy-tuloy na discussion lang. Okay, so you just have to listen afterwards ng discussion. Kung may tanong, dun po tayo magtanong. Okay? So, I will share my screen. Ayan. Yun, pasensya na ginugulo kita. Kasi actually, Ayan. Nakikita po ninyo yung screen. si Lana kasi, actually, kailangan ko tinatanong kasi original document. So, Ayan, wala. kasi sabihin niya, tanongin kita. Hindi ko naman sure kung hawak ng originals kasi usually, di ba? Nasa original documents, mga mails, yung mga Okay. So this is a mixture of week number 2 and week number 3 lesson. Okay, I believe nasa week number 3 na kayo. Pero some of you hindi masyadong na-gets yung lesson ng week 2 by just reading, no? So we are going to discuss the basics, okay, of the lesson for week 2 and week 3, no? So submission na bukas, I believe, ayan. So kung gusto pa ninyong iayusin yung mga answers ninyo tsaka solutions ninyo, pwede pa, no? So let us start. So the title is, ayan, the sum and the product of the roots of a quadratic equation. Okay, so the lesson is all about quadratic equation. In a quadratic equation, sabi niya, the coefficient is the number or the multiplicative factor that goes before a variable. No? Importanteng malaman po natin yung coefficient. Sorry, ang dami pang sumasali. Tuloy-tuloy na po, pasensya na sa mga sumasali. While the roots are the values of the variables that satisfies a given equation, sabi niya, no? So consider the quadratic equation in standard form. Ito, x squared or x raised to 2 plus 2x minus 8 equals 0. What are the values of its coefficients A, B, and C? No? So, importante pong malaman natin yan. So, let us go to our paint. Ayan. Nakikita po ninyo yung paint. Hello? Sige. Ayan. So, ito yung standard form ng quadratic equation. Okay? So, para masabi natin na standard form siya, dapat sunod-sunod yung mga terms niya. No? So, yung first term natin, yung pinakauna dapat, ito, no? Mapapansin nyo, meron siyang raised to 2. No? Para masabing quadratic equation siya, dapat yung pinakauna natin, meron siyang raised to 2 or squared. Okay? Tandaan niyo yan. Yung susunod, okay, dapat meron siyang variable na x. Okay? So, hindi dito dapat nakalagay yung raised to 2. No? X lang siya. Understood na meron yung 1, no? Kahit hindi siya nakalitaw o nakasulat. May 1 yan. So, 2, tapos 1 dito. Okay? And the third one is our constant o yung number na nag-iisa. Okay? Wala siyang x, wala siyang squared. Number lang siya. Okay? So, ito yung third natin. No? Tapos, meron tayong equals 0 parate for our quadratic equation. No? So, dito, kukunin natin yung A, no? Yung value ng A natin. Ayan. So, kahit walang nakasulat, understood na meron siyang 1. Okay? Kung walang number na nakasulat dyan, understood na meron siyang 1. Dito naman, kukunin natin yung B. No? So, may kasama yung variable x natin. So, therefore, our B is 2 or positive 2. No? Ito siya. Ito yung sign niya, 2. Okay? So, dito sa pangatlo, dito natin kukunin yung C. Okay? Ano yung C natin?
negative 8. No? Kasama po yung negative sign dyan. Okay? So, negative 8. Ayan. So, yan yung value ng A, B, and C natin. No? Para alam po ninyong i-determine kasi importante na ma-determine natin kung ano yung A, ano yung B, tsaka kung ano yung C. Okay? Ayan. So, tuloy po tayo. Balik tayo sa lesson natin. Ayan. No? So, ito na yon. Na-discuss ko na yan. Ito yung mga value nila. Okay? So, in solving the roots, by factoring, we get x sub 1 and x sub 2. No? X sub 1 is positive 2 and x sub 2 is negative 4. No? So, pag hinahanap natin sum and products. No? I believe marunong na kayo niyan. Sum is addition, products is multiplication. No? So, sa x sub 1 plus x sub 2, ina-add natin sila. No? Pag in-add natin yung dalawa, si 2 tsaka si negative 4, ang makukuha nating sagot is negative 2. No? So, alam na natin yan. Pag unlike sign, subtract, then capital sign of the number with greater absolute value, yung mas mataas ang value. Multiplication, no? Pag may tuldok or dot, that is multiplication. 2 times negative 4 is negative 8. Rule ng multiplication. Positive times negative is negative. Okay? Ayan. So, yung coefficient, no? Okay, sabi niya dyan, the relationship between coefficients and the roots, you can notice that the sum of the roots is equal to the negative of the ratio between the coefficients b and a. Okay? So, para mahanap daw yon yung x sub 1 plus x sub 2, ang ginagamit natin na formula is negative b over a. No? So, negative b over a. Kung ano yung value ng b, yung pinakita ko kanina sa paint, over a. No? Fraction form siya. Tapos may negative siya sa unahan. Okay? Negative b over a. Yung multiplication naman, x sub 1 times x sub 2, ang value naman niya is c over a. No? Fraction form din siya. C over a. No? Kung alam mong hanapin si a, si b, tsaka si c, madali lang. No? Ilalagay mo lang siya as it is lang. Okay? So, this formula, skip na natin yan. Yun din yun. Pinahaba lang. Okay. So, now, yan. Okay, so let us proceed to example number 1. So sabi niya dyan, find the sum and the product of the roots of x squared plus 7x equals negative 12. No? So the value of a, b, and c in the equation are 1, 7, and 12. Okay? So paano nangyari yon? Balik tayo sa paint. Ayan. Okay, so kung makikita ninyo, so yung tinuro ko kanina, yung standard form, parang kamukha niya, no? Pero hindi pa naka-standard form 'yan. Okay? Kasi po hindi siya naka-equals to 0. Kung matatandaan ninyo kanina. So, a-arrange lang natin 'yan, medyo madali lang 'yan. So, copy lang si x squared, copy lang si 7x. Okay, copy lang si 7x. Tapos, ito lang ang kakaiba ngayon, no? Si negative 12, no? So, ang tendency, i-move natin siya. Okay, from right going to left. Dadaan po siya sa equal sign. Kung naaalala niyo yan, medyo na-discuss ko na dati yan, no? Sa grade 7, kung hindi ako nagkakamali. No? So, pag minove natin yung negative 12, magiging positive 12. Magpapalit po siya ng sign from negative to positive or from positive to negative. Then, dito natin nilalagay yung equals 0. Okay? So, therefore, standard na siya.
Okay? So, determine natin yung A. Ito si A. Parang yung kanina lang. A equals 1. Si B, ito po siya. Kasama yung positive. So, kahit hindi na natin isulat. 7. At si C, ito po siya. Kasama yung 12. No? So, importante na naka-standard siya kasi kung hindi mo siya in-arrange, ang isusulat mo is negative 12 dun sa kanina. Diba? So, magkakamali na yung sagot ninyo. So, standard muna natin siya. Kaya, positive 12 yung C natin. Okay? So, balik tayo dito. Ito na yung mga yon. Tapos, the sum of the roots, ito siya. No? Gagamitin nating formula is negative B over A. No? So, sulat natin. Ayan. So, negative 7 over 1. No? Tapos, sa fraction, pag over 1 siya, understood that pwede na siyang i-cancel or kahit hindi mo na ipakita. Therefore, the answer is negative 7. No? So, pag in-add, yung x sub 1, x sub 2 is negative 7. Sa product, sa multiplication, ito times daw natin, no? X sub 1 times x sub 2 is C over A. Okay? So, kung ano yung nakuha mo kay C, papalitan mo lang 12, kasi A is 1. So, same. Denominator is 1. So, therefore, the value of your C is 12 or positive 12. Okay? Ayan. Okay, so let's move to example number 2. No? Find the sum and the product of the roots. Ayan. So, 2x squared plus 5x minus 3 equals 0. Balik tayo sa paint. Ulat natin. 2x squared at 5x minus 3 equals 0. Ayan. Okay, so ito yung quadratic equation natin. No? So kung i-check ninyo, naka-standard na yan. Nandito yung 2. No? So dito yung 1. Ito yung number equals 0. So ano na siya? No? Quadratic equation siya. So, determine na natin. Ito yung A natin. So, this time, hindi siya 1. No? Baka isipin nyo parating 1. Nagbabago din po yan. No? Ang A natin is 2. Ang B natin is, ito siya, 5. Positive 5, kahit hindi na natin isulat. Ang C natin is negative 3. Careful po Pag may negative, kailangan sinusulat natin yung negative. Okay? So, yan po. A equals 2, B equals 5, and C equals negative 3. No? So, sa sum, pag sa sum, no? Sa sum, negative B over A. Yan po yung formula natin sa sum. No? So, kung negative B over A, negative, di po mawawala yan. B natin is 5. And our A is 2. Ayan. No? So, kung pwede pa siyang i-divide or i-lowest term, i-divide natin kung exact siya. Pero kung hindi siya, no, pwede hindi exact ang makukuha natin. 5 divided by 2 is 2.5, no? So magkakaroon tayo ng decimal point. Hayaan na po natin, no? Yun na yung magiging final answer natin, no? Kung hindi na siya pwedeng ma-divide. Okay? So sa product po, prod na lang, ayan, prod. Ang formula naman natin is C over A. Okay? Ang C natin is negative 3. Ito po siya, negative 3. Ang A natin is 2. So, katulad din kanina. So, pag hindi na siya pwedeng i-lowest term or hindi siya exact, so, yun na po ang final answer natin. No? So, product is negative 3 over 2 ang sagot natin.
Okay, so balik tayo. Ito sila. No? Ito po, ayan. Hindi po magic yun. No? So, sa sum is negative 5 over 2. Pinakita ko na yan. Sa product is negative 3 over 8. Okay? So, ayan. Kung paano po sila makuha. No? So, that is for actually the week 2, no? Yung mga activity. So, double check na lang po ninyo yung mga sagot ninyo dito. Bago ninyo i-pass bukas, no? Kung meron kayong mga bagong natutunan. Ayan, yung scrapbook, sa ano po ang submission yan, no? October 14. So, meron pa kayong 2 weeks para dun sa scrapbook. Okay? So, tuloy lang po tayo, no? Ayan. Para matapos po natin yung discussion. So, dito tayo sa pang week 3 talaga, no? Equation transformable into quadratic equations and solving quadratic equations that are not written in standard form, no? Ayan. So, of course, dun sa kanina, natutunan natin paano mag-standard form. That is very important, no? Ito yung formula niya, no? ax squared plus bx plus c equals 0. No? So, kung alam po ninyo yung standard form, napaka-importante, no? Para magawa ninyo yung mga activities, no? Yung marami pang activity sa quarter 1, no, na gagamitan natin ng quadratic equation, no, quadratic formula, yan. So, importante po yan. So, now let us move to our example number 1. Solve, sabi niya dyan, x times, yan. So, solve x times quantity of x plus 12 equals negative 35. No? So, kung titignan mo, hindi siya quadratic formula, wala yung squared, no? Wala yung raised to 2. So, ang gagawin natin dyan is gagamit tayo ng distributive method or distributive property. Okay? So, x times x is x squared, no? Ito, nakikita niyo yung arrow. X times x is x squared. Tapos, x times 12, no? Yung susunod na arrow is 12x, no? Ayan, tapos copy na lang natin to equals negative 35. Okay? Yan. Okay, tapos gagawin natin siyang standard form, no? Itong x plus 12x equals negative 35, hindi po siya standard kasi nga dapat equals 0. Na-discuss na yan kanina. So, ililipat natin, kaya magiging x squared plus 12x plus 35. Okay, equals 0. Ayan. So, meron na tayong standard form, no? So, ito po yung standard form of equation natin ng quadratic. Okay? So, balik tayo sa paint. Okay, paint. X squared plus 12x plus 35 equals 0. Ayan. Okay, so standard yan, no? Pag tinignan natin, dapat unang-una yung may 2 or squared, tama. Dito, 1, no? 2, 1, magkasunod sila, tama. Tapos dito yung number, no? Na hindi 0. Constant. Ayan, so tama. Okay, ayan. So this time, ang gagawin natin is factoring, no? Magfa-factor po tayo. I believe naturo ko rin yan, pero baka nakalimutan na ninyo. Equal 0. No? So, kung x squared to, madali lang po, no? So, kung wala siyang kasamang number, so, ang factor niyan is x and x. Okay, so madali lang po 'yon. Ang factor ng x squared is x and x. Tapos, tignan natin yung sign, no? Positive, positive, para silang positive. So, ang clue natin is positive, positive, no? X positive, or x plus. Ngayon, magfa-factor na po tayo. Okay? So, ang iisipin natin, itong nasa gitna, isip ka ng number na pag inad or yung sum,
No? Yung sum niya, ibig sabihin, pag in-add, ang sum niya is 12. No? Ano kayang mga number yan? Marami yan. Pwedeng 10 plus 2, no? Yan, 11 plus 1, 6 plus 6, no? 6 plus 6, 7 plus 5. Isipin mo lahat, no? Isipin mo lahat ng number para makuha mo yung 12. Lista mo. Okay? Pwede mong ilista, no? Ayan. So, yun po yun, no? Sa gitna, sum. Sa dulo naman, itong sa dulo, dapat product, no? Bigyan tayo ng product. No? So, pag sinabing product, multiplication po. Dapat ang makuha natin is 35, no? Actually, yung mga sinulat mo dito, pwedeng sila na rin ang gamitin mo. 10 times 2 is 20. So, hindi siya 35. 11 times 1, 11. Hindi siya 35. 6 times 6, 36. Medyo malapit, pero hindi. 7 times 5 is 35. Ayun. Okay? So, ito yon, no? Pag in-add, 12. Pag times, minultiply, 35. No? So, ito yung factor mo. Okay? So, sila yung isusulat natin dito. No? So, x plus, pwedeng magkabaligtad, pwede. Kasi parehas lang silang positive. So, x plus 5 and x plus 7. So, ito po ang magiging or ikukuhanin natin para makuha natin yung final answer. No? X plus 5 times x plus 7 equals 0. Ayan. So, balik tayo dun sa module. Ayan. Ito po siya. No? Ayan. No? So, x plus 5 or x plus 7, kahit magkabaligtad, pwede po. Kasi pares lang siyang positive. No? Then, x plus 7 equals 0. X plus 5 equals 0. No? So, ang gagawin naman natin dito is ililipat natin. No? So, balik tayo sa paint. Madali na lang po to. No? X plus 7 equals 0. So, x equals, ililipat lang po natin. No? Itong positive 7, ililipat lang natin dito. Tapos tanggalin na natin itong si 0. No? So, from positive, magiging negative 7 lang siya. No? So, kung positive, magiging negative. Kung negative, magiging positive. Tapos, yun na po yung magiging final answer ninyo. No? So, that's why dito, ayan, isang x equals negative 7, saka isang x equals negative 5. Ayan. No? So, sila po yung makukuha natin na answer. Okay? Ayan. So, tuloy po. Number 2 na tayo. No? So, solve, sabi niya. So, x times quantity of x minus 4 equals 45. No? So, pakita po natin sa paint para mas maintindihan ninyo. Ayan. X times x minus 4, tama ba? Equals 45. Ayan. So, ang una pong ginagawa is distribute. Distributive property. X, multiply mo kay x. X times x is x squared or x raised to 2. Okay? Sunod po, si x ulit. Gamit akong blue. Multiply mo kay 4. 4 kasama yung negative 4. No? So, ang makukuha po natin na sagot dyan is negative 4x. Okay, tama ba? Yan. Then, copy lang natin to, equals 45. Okay? Pero kung i-check natin, hindi pa po to standard form. Kasi dapat equal 0 siya. Diba? So, i-arrange lang natin, magiging x squared minus 4x
Tapos ililipat po natin 'to, no? Ilipat natin dito, no? I-apply natin yung rules. So positive siya, magiging negative 45. Okay? Tapos add tayo ng equal 0. Okay? So ito siya. Yan, nandito na tayo, no? Yan, yung hinighlight ko. Okay? So nakuha na natin yon. Then we are going to factor, no? Magpa-factor na naman tayo. Ayan. So ito yung ginagawa natin, no? Dito siya medyo challenging, pero actually na-discuss na rin yung factoring na yan before. Hindi ko lang alam kung na-discuss yan ng grade 8 kayo. Minus 45 equals 0. Okay? So gagawin natin uli yung kanina. So dalawang binomials sa factoring equals 0. So this time, no, so x squared, ganun pa rin, madali lang, parang bonus lang yan. So ang first factor ninyo is x and x sa factoring, no? Tapos check ninyo yung sign, no? So negative, negative. Okay? So this time, pag negative, negative, hindi po siya negative, negative dito, no? That is wrong. Ibang ano po yan. Sa positive, positive, applicable po yon, pero sa negative, negative, iba siya. Okay, so negative, negative po, ang factors natin ay isang negative at isang positive, no? Negative, positive, or pwede rin naman dito yung positive, dito yung negative, no? So pwede naman silang palit ng posisyon, wag lang yung number, no? Kasi importante po na yung number is tama, no? So doon na lang yung negative, dito yung positive. Ayan. So ang una nating titignan is feeling ko mas madali dito. Mas madadalian tayo kung dito muna tayo sa 45, no? Sa product. Prod. Sulat natin prod. Okay, so product is multiplication, no? Hinahanap natin is 45. Hayaan nyo muna yung sign, no? So ano ba yung mga number na pag minultiply natin is 45, no? Ilan lang naman yan. 45 times 1. Sige, sulat na natin. No? So, sino pa? 9 times 5. 45 din yan. Tama ba? Tama. Saka si 15 times 3. Ayan, no? So, ilan lang naman ang pwede natin gamitin para makuha natin yung 45. Tapos, sa addition, no? 'Di ba? Prod sa dulo, sa gitna is sum, no? Yung addition. Pag inad mo to, 45 plus 1, 46. Sobra na, no? Actually, kung papansinin pala natin, isang negative, isang positive. So, ibig sabihin, pwede rin tayong mag-subtract, no? So, kung isa-subtract natin yung 45 tsaka yung 1, 44. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya pwede. Malayo pa rin siya dito sa 4. No? So, hindi yan. So, ito, try natin. Add 15 plus 3 is 18. So, malayo pa rin siya dito kay 4. No? Kung sasubtract natin, 15 minus 3 is 12. Malayo pa din. No? Yan. So, dito naman, i-add natin. No? 9 plus 5 is 14. No? So, malayo pa rin. Pero sa subtract, 9 minus 5 is 4. Ayan. So, medyo tama siya, no? Dito sa gitna. Kaso nga lang, ang problema yung sign. No? Okay? Kailangan ma-determine natin kung ano yung positive tsaka kung ano yung negative. No? So, ito.
Sulat natin dito 9 tsaka si 5, no? Pag nag-subtract tayo, okay? Pag nag-minus tayo, makukuha natin is 4, no? Or negative 4. Ayan. So, i-determine lang natin kung ano yung sign na masusunod, no? So, since negative yung 4 natin, no? Negative ito tayo. Sulat natin dito. Dapat negative 4, no? Okay, so dapat yung negative sign natin mapupunta dun sa mas malaking number, 'di ba? Which is 9. Para siya yung masunod na sign. Siya yung maging negative, ito yung magiging positive, no? Para hindi tayo magkamali dito sa negative 4. So therefore, sulat na natin x minus 9 and x plus 5 ang magiging factor natin, no? So kahit magkabaligtad ng posisyon, pwede, wag lang po yung sign, no? Masyadong importante yung sign. Yung negative kay 9 lang, ang positive kay 5 lang. Okay? So balik tayo. Ayan siya. No? So x minus 9, x plus 5 equals 0. No? So simplify na lang. Katulad nung diniscuss ko kanina. Change sign lang. X equals 9 and x equals negative 5. Ayan. Okay? So next, number 3. Ayan. So solve x plus 6 raised to 2 equals 16. No? X plus 6 raised to 2 equals 16. Ayan. So balik tayo sa paint. Ayan. X plus 6 raised to 2 equals 16. Ayan. So simplify natin, no? So ito muna ang focus natin, no? Yung x plus 6, quantity x plus 6 raised to 2, no? So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng dalawang x plus 6, no? X plus 6 and x plus 6. Ayan, dalawa po siya, no? Since raised to 2 siya. So kung maaalala ninyo, no, meron tayong FOIL method na tinatawag, no? Ayan, FOIL. Yung first, ito po yung first, yung outer, O, no? Yung inner, ayan, I, saka yung last, L, no? Ayan po yung FOIL, kung maaalala ninyo, no? So, first, outer, inner, last. So, pag minultiply natin yung first, x times x is x squared. Tapos yung outer, x times 6 is 6x. Tapos yung I, yung inner, 6 times x is 6x din. Tapos yung last 6, positive 6 times positive 6 is positive 36. Okay? Ayan. Tapos, yung sa gitna, pwede pa silang i-combine kasi parehas po sila na 6x. Okay? Or parehas sila ng x na variable. So, isi-simplify pa natin yan. Ang magiging answer natin dyan is x squared plus 12x. No? 6 plus 6 is 12 plus 36. Okay? Tapos, kopyahin natin to. Ayan. No? Huwag kayong malilito. Meron pa siyang equal 16. Hindi po basta-basta mawawala yon. Equals 16. Okay? Yan. So, tandaan ninyo to. No? Yan. X squared plus 12x plus 36 equals 16. Ha? Yan. So, magdi-delete ako. Yan. So, tuloy natin. X squared plus 12x plus 36 equals 16. Ayan. Yan po yun, no? Sinulat ko lang. So, gagawin na naman nating standard form ito, class, no? Standard form. Ayan. So, dapat equal 0, no?
So, wala pa siyang equal 0, so hindi pa siya standard. No? So, bring down lang natin to. X squared, bring down 12x, bring down 36. Tapos itong 16, since number din siya, whole number siya, ililipat natin. No? So, positive 16 magiging negative 16. Okay? Pag nilipat natin, mag-change siya ng sign, saka tayo mag-add ng equals 0. Okay? So, this time, we can simplify this. Pwede natin itong ipag-add or ipag-subtract. No? Kasi pareha silang whole number. So, bring down x squared plus 12x. So, 36 minus 16. Siguro, na-solve nyo na. No? Sakto lang yan. So, 36 minus 16 is 20 equals 0. Yan. Okay? So, this time naka-standard na siya. No? Standard form. Okay? So, standard form na. And the next thing that we are going to do is factor. No? So, factor na po natin siya. Equals 0. So, same dun sa mga kanina. X squared to. So, madali lang po. Mag-blue ink tayo. So, x squared. Parang bonus na lang yan. No? X. Tapos, x. Okay? So, positive, positive. Madali lang din po yan. Favorite natin yan. Wala, hindi tayo magkakamali dyan. Positive, positive. Ang clue natin is positive, positive. Okay? So, dito, sum. No? Sa gitna, sum. Ibig sabihin, pag nag-add ka, dapat 12. Dito, pag product, pag nag-multiply ka, dapat 20. No? So, yung iba dyan, siguro, naiisip na nila ano yung mga numbers na yon, no? Na pag pinag-add mo, okay, is 12 at pinag-multiply mo is 20, no? Okay, so ang factor nito, no, pag sa sum or sa addition, no, ng 12, pakita natin. Si 12 is 10 plus 2, no? Ayan. Si 20 naman, no, sa product or sa multiplication is 10 times 2. Okay? Ayan. So, yan po yung mga factors niya, no? So, kahit magkabaligtad sila, pwede. 10 and 2. Okay? So, kahit dito mo isulat yung 2, pwede naman. 2 and 10. Okay? Wala pong problema. No? Kasi nga, parehas naman silang positive. Okay? Oops, sorry. Ayan. So, nandito na tayo, class. No? Ayan. Tapos, same as kanina, no? Ayan. X plus 10 equals 0. Pag tinanggal natin yung 0, magiging x equals negative 10. Dito, x plus 2 equals 0. Pag tinanggal natin yung 0, magiging x equals negative 2. Ayan. Napindot. Okay? And last, number 4. Okay? So, number 4, ito siya class. No? So, x minus 2 raised to 2 plus x minus 3 raised to 2 equals 5. Okay? So, solve natin siya. So, gagamitin natin yung FOIL method. No? Katulad ng diniscuss ko kanina. Okay, so ang FOIL, medyo siya shortcutin ko na lang po. Ayan. Pag nag-FOIL method ka dito sa x minus 2 raised to 2, ang makukuha natin sagot is x squared minus 4x plus 4.
Okay? Tapos, plus sign. Ayan, plus sign. Dito po sa x minus 3 raised to 2, FOIL method din, yung diniscuss ko kanina. No? First, outer, inner, last. Ang makukuha nating sagot is this one. X squared minus 6x plus 9. Tapos yung equals 5, hindi po yun mamagicin, nandyan pa rin. Equals 5. Okay? Ayan. Tapos dito ako magdi-discuss para makita niyo. X squared. Ayan. So, x squared minus 4x plus 4 plus x squared minus 6x plus 9. Ayan. So, ito muna. Okay? So, ito yan. Yung x squared minus 4x plus 4 tsaka x squared minus 6x plus 9. Ayan. So, mag-a-add tayo class. Make sure na magkatapat yung parehas. No? Itong dalawang to magkatapat. Yung parehong may squared, magkatapat sila. Masali pa rin. Dali lang. Okay, so itong parehong may x, magkatapat sila, at yung parehong constant na number, magkatapat. Okay, so para ma-solve to, so i-add natin, no? Plus or addition. Ayan. So makukuha nating sagot dyan is 2x squared, no? Yung pong exponent, no? Hindi po sila nagiging 4, kinokopya lang. No? Hindi po siya 2 plus 2 is 4. So, squared pa rin siya. Or raised to 2 pa rin siya. Ang in-add po natin yung 1. Yung hindi na, kahit hindi nakasulat, may 1 po yan. No? 1 plus 1 is 2. Okay? So, 2 ang nakuha natin na sagot. Okay? Next. Dito naman, negative 4x plus negative 6x. No? So, same lang din po. I-add natin. So, makukuha natin dyan is negative 10x. Okay? So, negative, yan. So, negative 10x, no? So, negative 4 plus negative 6 is negative 10. Okay? And last, 4 plus 9. Okay? So, makuha natin sagot dyan is plus 13. Okay? Yan po. Tapos, dito, meron pa siyang equals 5. No? Ayan, hindi ko lang siya nasulat. Dagdag na lang natin. Meron pa siyang equals 5. Okay? So, yung rule, gagawin nating standard form, di ba class? So, ililipat natin to, no? Si 5, dapat sasamahan niya si 13. Kasi nga, para silang whole number or constant. Okay? So, we have 2x squared minus 10x plus 13. So, si positive 5, nilipat natin, naging negative 5. Then, meron na tayong equals 0 sa dulo. Okay? So, let us simplify. Bring down 2x. Bring down negative 10x. So, dito tayo, no? Combine natin to. Positive 13 minus 5. No? 13 minus 5 is positive 8 equals 0. Ayan. No? So, seemingly, ito na yung sagot. No? Ayan. So, 2x squared minus 10x plus 8 equals 0. Okay? So, continue tayo. Mag-new slide ako. Okay, 2x squared minus 10x. Natin. 10x plus 8 equals 0. Okay?
So, check ninyo class, no? Check ninyo yung quadratic equation natin. Sometimes, we can simplify, no? Ayan. So, dapat marunong tayo mag-simplify all the time, no? So, check natin. Pag nagsisimplify tayo, simplify means dividing, no? Kung marunong tayong division, no? So, yun yung best way para makapag-simplify tayo. So, in this case, sa divisibility rule, pwede pa kasi siyang i-divide ng 2, no? Lahat sila pwede silang i-divide ng 2 or i-simplify natin ng 2, no? Para ma-lowest term pa siya. Ayan, so 2 divided by 2 is 1 or we simply cancel. So, we bring down, oops, black na lang. Ayan. We bring down x squared. Okay, tapos dito, no, ayan. So, negative 10 divided by 2. Okay, so 10 divided by 2 is 5. We copy the sign, negative, and we bring down x. No? So, dito din, 8 divided by 2 is 4. And we bring down positive sign equals 0. Ayan. No, so, therefore, ito yung final answer natin for quadratic equation. Okay? So, balik tayo dun sa slide. Ito siya. Ito siya, no? X squared minus 5x plus 4 equals 0. Okay? So, last na lang ang factoring. Ipa-factor natin, no? Ayan. So, factor. So, x squared. So, parang bonus lang, no? X and x, ang factor ni x squared, no? So, this time, ang clue naman, no? Ang clue natin is, ang sign is negative, positive, no? Ito naman yung counterpart nung positive, positive, no? Pag negative, positive siya, class, no? Ito yung clue, negative, positive. So, ang magiging sign natin dyan, dito is negative, negative ang factor, no? Tandaan niyo yun. Pag negative, positive, dun sa quadratic equation, ang factor niya is negative, negative, no? Negative, negative. Ayan. So, sum, saka product, no? Madali na lang yan. Madali na lang to class. Sa product muna tayo para makuha natin yung 4. So, pwedeng 2 times 2. Pwede rin 4 times 1. No? So, sa sum, no? 2 plus 2 is 4. Dito 4. 4 plus 1 is 5. Ayun. No? So, ang gagamitin natin is 4 and 1. Okay? So, kahit pares naman sila negative, kahit dito si 1, dito si 4, no? Wala namang problema. Kahit dito si 4, dito si 1. Okay? So, ito yung answer natin for factored form, no? X minus 4 times x minus 1 equals 0. So, balik na tayo dito. Ayan siya. Okay? X minus 4, x minus 1 equals 0. Dali. Ayan, no? So, x minus 4 equals 0. Para matanggal yung 0, magiging positive yung 4. At dito, x minus 1 equals 0. Para maalis yung 0, magiging x equals positive 1. Ayan. Okay? So, yun na yung end ng mga examples natin, no? So, exercises, kayo po ang sasagot niyan. Ayan. So, I believe B, no? B and C with solution ang kailangan po ninyong sagutan at isasubmit yan. Okay? So, I believe that's the end of our